Welcome to my channel. Kamusta kayo mga kapinoms? Malamig na ba dyan? Ready na ba kayong ginawin, manginig at mag-jacket kahit tanghaling tapat? Dahil today, sasamahan ko kayo sa isang napakalamig na countdown, ang top 10 pinakamalamig na lugar sa Pilipinas. Oo, tama ang narinig nyo. Sa isang bansang madalas ay sobrang init, may mga lugar palang mas malamig pa kaysa sa mga aircon yung nakatodo. Kaya humanda na. Ilabas na ang jacket, maghanda ng mainit na kape, at samahan niyo ako sa pag-explore ng mga lugar kung saan sobrang lamig ang normal na temperatura. Simulan na natin ang top 10. Top 10. Atok Benguet. Isang lugar na literal na nakapatong sa ulap, ang Atok Benguet. Dito, normal lang ang temperatura na nasa 10 degrees Celsius hanggang 16 degrees Celsius, lalo na kapag madaling araw. Ang lamig na yan ay dahil matatagpuan ang atok sa taas na 1,500 hanggang 1,700 meters above sea level, kaya natural na mas malamig kaysa sa ibang lugar sa Cordillera. Ang pinaka-perfect na panahon para bumisita ay December hanggang February, kung kailan dumadating na ang malamig na amihan. Pagdating mo pa lang sa atok, hahampasin ka agad ng hangin na parang may kasamang ice cubes. Hindi biro ang lamig dito. Lagi itong balot ng fog. Minsan literal na wala kang makita sa harap mo. Para kang nasa fantasy movie kung saan lumulutang ang mga puno at bundok. Isa sa mga pinakasikat na spot dito ay ang Northern Blossom Flower Farm. Kapag peak blooming season, kulay pink, violet at yellow ang buong paligid. Pero ang fog, hindi nagpapahuli. Minsan, parang nasa Korea o Japan ka dahil sa kapal ng ulap na bumabalot sa bukirin. At hindi lang yun, ang atok din ang tahanan ng Halsema Highway, isa sa pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas. Fun fact lang din mga Kapinoms TV, alam niyo ba na ang pangalan na atok ay mula sa salitang Ibaloy na nangangahulugang on the mountain top? At tama naman, dito ramdam mo talaga na nasa tuktok ka. May mga araw pa nga na nagkakaroon ng frost o andap, kung saan nagiging parang yelo ang damo dahil sa lamig. Kung gusto mo ng lugar na hindi masyadong urbanized, pero sobrang refreshing at malamig, Atok is definitely a must visit. Top 9. Sagada Mountain Province. Sa number 9 natin, syempre hindi mawawala ang legendary Sagada, ang Heartbreakers Sanctuary at ang Land of Eternal Fog. Ang average temperature dito ay nasa 12 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius dahil nasa 1,500 meters above sea level. Pinakamalamig ito kapag November hanggang February, panahon na malakas na amihan. What makes Sagada special is not just the cold climate, it's the ambience. The moment na dumating ka dito, mapapansin mong parang bumabagal ang oras. Tahimik ang paligid, puro pine trees at amoy ng kahoy ang sumasalubong sa iyo. At syempre, ang hamog. Hindi ito basta fog, kundi ito yung tipong napakakapal na parang naglalakad sa cotton candy. Kapag nagpunta ka sa Kiltipan para sa sunrise, minsan hindi mo makikita ang araw. Pero kahit wala kang makita, sinisiguro kung 100% Instagrammable pa rin. At syempre, hindi mawawala sa Sagada ang hanging coffins, isang tradisyong libing na ginagawa ng mga lokal for centuries. Nilalagay sa bangin ang kabaong ng mga yumao dahil naniniwala sila dati na mas madali raw umaakyat ang kaluluwa sa langit. Historical, cultural, and eerie but fascinating. Then meron din tayong Sumaging Cave, ang Big Cave kung saan naroon ang mga rock formations na parang obra ng kalikasan. Maaari kang mag-spelunking, pero warning lang, malamig ang tubig sa loob. Fun fact lang din mga Kapinoms TV, ang Sagada ay isa din sa mga lugar sa Pilipinas na may pinakamagandang night sky. Dahil malayo sa city lights, makikita mong napakaraming bituin. Kapag malamig ang gabi dito, ramdam mo ang crispness ng hangin at ang tahimik na ambience na parang nasa ibang bansa ka. Kung hanap mo ay lamig na may kasamang healing, reflection at konting drama,
Sagada is your place. Top 8. Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Dumako naman tayo sa Visayas. Ang Don Salvador Benedicto o mas kilala sa tawag na DSB, ang Little Baguio of Negros. Dito, ang temperatura ay nasa 14 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius, depende sa barangay. Dahil nasa altitude itong 1,000 hanggang 1,700 meters above sea level, sobrang lamig ng hangin lalo na sa umaga. Ang best month para bumisita ay December to February kung kailan nagiging foggy ang buong highway. Kapag bumabiyahe ka papuntang DSB, mararamdaman mo agad ang pagbaba ng temperatura. Unti-unting nagiging malamig ang hangin at bigla na lang, boom, fog everywhere. Para kang nagda-drive sa New Zealand dahil sa rolling hills, pine trees, at mala-European countryside ang vibe. Isa sa mga pinakasikat na spot dito ang Lion Shrine, kung saan makikita mo ang hamog na unti-unting pumapalibot sa kabundukan. Mayroon ding mga viewing deck na perfect para sa morning coffee habang nilalamig ka. At fun fact lang din mga Kapinoms TV, ipinangalan ang bayan kay Don Salvador Benedicto, ang tinaguri ang Father of Negros Revolution na tumulong sa pagtatatag ng revolutionary government noong 1898. Ang maganda sa DSB ay hindi pa ito masyadong dinudumog ng mga turista. Tahimik, presko, malinis at budget friendly. Kung gusto mo ng lamig na hindi tumatawid ng Luzon, DSB is your Visayan escape. Top 7. Maria Aurora, Aurora Province. Hindi ganoon kataas ang Maria Aurora. Karaniwang nasa 400 to 900 meters above sea level. Pero dahil napapaligiran ito ng Sierra Madre Mountain Range, nananatili ang malamig nitong temperatura na nasa 15 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius. Ang pinakamalamig na buwan dito ay mula Desyembre hanggang Pebrero. Kilalang kilala ang Millennium Tree, ang higanteng balete tree na pwede mong pasukin sa loob. Pero aside from that, Maria Aurora is full of waterfalls, forests, rivers, at hiking trails na may kasamang malamig na hangin. Dahil nasa Sierra Madre, isa ito sa mga lugar na madalas umulan. Kaya mas nagiging malamig ang paligid. Kapag naglalakad ka sa forest trails dito, parang hinahaplos ng malamig na hangin ang mukha mo. At sa gabi, naku, kailangan mo talaga ng jacket. Alam nyo rin bang marami pa ring alamat ang umiikot sa mga balete trees dito? Sinasabing tahanan daw ng mga engkanto at espiritu ang ilan sa mga ito. Kaya may paggalang pa rin ang mga tao sa puno hanggang ngayon. Kung gusto mo na malamig na nature adventure na sobrang underrated, Maria Aurora ang perfect hidden gem. Top 6. Marawi City, Lanao del Sur. Susunod sa ating listahan ay ang mayaman sa kultura at nakakagulat na ginaw na hatid ng Marawi City, kung saan umaabot ang temperatura sa 17 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius. Dahil napapalibutan ito ng Lake Lanao at nasa taas na 800 meters above sea level, kaya naman natural na malamig dito. Ang pinakamagandang buwan para bumisita dito ay November to February kung gusto mo ng chilly weather. Pagpasok mo sa Marawi, mararamdaman mo agad ang lamig ng hangin na galing sa lawa. Isa ito sa mga lungsod na may malamig na microclimate dahil sa open landscape at elevation. Kahit tanghali, hindi masyadong mainit. Nakakagulat pero refreshing. Makikita dito ang mga mosque na may intricate designs, cultural communities at traditional weaving arts na centuries old na. Ang epikong darangin, ang greatest literature ng Maranao people, ay kinilala ng UNESCO bilang masterpiece of oral and intangible heritage. Ibig sabihin, ang kultura rito ay kasing lamig, kasing presko, at kasing lalim ng kanilang kasaysayan. Kung gusto mong maranasan ang lamig ng may halong kultura, tradisyon, at historical beauty, Marawi is unlikely any other. Top 5. Malabuyok Highlands, Cebu.
Ang Malabuyok Highlands sa Cebu ay isang bundok na hindi masyadong sikat pero nakakagulat ang lamig. Ang temperatura dito ay nasa 14 degrees Celsius hanggang 18 degrees Celsius at dahil mataas, madalas mahigit 1,000 meters above sea level. Nagre-resulta ito sa super foggy at super chilly mornings. Ang best months para bisitahin ay December hanggang February. Isa sa pinakasikat dito ang Cansanto Peak at Sunog Summit kung saan makikita ang sunrise habang nakapaligid ang makapal na ulap sa bundok. Parang lumulutang ka sa ulap. Ang Malabuyok Highlands ay patunay na ang Cebu ay hindi lang beaches, resorts at nightlife. Meron din itong malamig na lugar na perpekto para sa mga hikers na ayaw na masyadong mainit. Alam nyo bang maraming endemic species ng ibon at halaman ang makikita dito dahil sa mataas na elevation at malamig na klima? Kaya kung mahilig ka sa nature, siguradong magugustuhan mo ang lugar na ito. Top 4. Malibcong Abra. Sa Abra naman, matatagpuan ang isa sa pinaka-underrated cold destinations, Malibcong. Ang temperatura dito ay nasa 10 degrees Celsius hanggang 16 degrees Celsius na halos kasing lamig ng Baguio sa ilang buwan. Ang altitude nito ay 1,400 to 1,700 meters above sea level, kaya ramdam ang ginaw, lalo na kapag December to February. Pero hindi lang lamig ang meron dito, sobrang rich ng culture dahil tahanan ito ng Tinggian tribe. Makikita mo ang mga traditional weaving patterns nila, beadwork, at ritual na bahagi pa rin ng kanilang pamumuhay. Kapag naglakbay ka rito, makikita mo ang mga terraces, pine forests, cold rivers, at mga kabundukan tila untouched ng modern civilization. Dahil hindi pa ito sikat sa mainstream tourism, sobrang peaceful at tahimik ng lugar. Alam nyo ba, ang Tinggian tribe ay kilala rin sa kanilang traditional tattoos na bahagi ng kanilang identity at paniniwala. Kung gusto mo na malamig na lugar na may kasamang cultural depth, Malibcong is a rare and magical destination. Top 3. Batanes. Nasa top 3 natin ang legendary Batanes, ang lugar ng hanging amihan, rolling hills, at stone houses. Ang average temperature dito ay nasa 8 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius depende sa buwan. Kapag dumating ang amihan season, lalo na kapag Disyembre hanggang Pebrero, umaabot pa ito sa super chilly weather. Kahit mababa ang elevation ng ilang bahagi, may mga spot pa ring umaabot ng 1,000 meters above sea level, lalo na sa bundok at matataas na bangin. Sa Basco pa lang, ramdam mo na ang lamig. Habang naglalakad ka sa Vayang Rolling Hills, tinatamaan ka ng hangin na parang may kasamang yelo. Hindi mo mapigilang mapahawak sa jacket mo. Ang mga Ivatan stone houses naman ay ginawa para makayanan ang mga ganitong klaseng weather conditions. Bato ang dingding, kogon ang bubong, at mababa ang structure para kayanin ang hangin. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang mga ito na patunay ng talinong arkitektura ng mga unang Ivatan. Sa Sabtang Island naman, mas malamig at mas mahangin. Kapag nasa Chavayan Village ka, makikita mo ang sea spray at fog na magkahalo, na para bang nasa Ireland ka. Alam nyo bang ang mga Ivatan ay kilala sa kanilang vakul, isang traditional headgear na gawa sa abaca fiber. Ginagamit ito bilang proteksyon laban sa malakas na hangin at ulan. Kung hanap mo ay cinematic cold scenery, walang tatalo sa Batanes. Top 2. Bukidnon Highlands. Sa pangalawang pwesto, ang Bukidnon Highlands ang malamig, foggy at malawak na lupain ng Mindanao. Ang temperatura dito ay nasa 7 degrees Celsius hanggang 18 degrees Celsius, lalo na sa mga highland areas. May parte ng Kitanglad Range na umaabot sa 2,938 meters above sea level, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit napakalamig dito. Ang November hanggang February ang peak cold months. Sa malay-balay pa lang, ramdam mo na ang fog na parang gatas sa hangin. Kapag nagpunta ka sa mga ranch area, nangingitim ang mga baka dahil sa hamog.
at mababasa ang buhok mo kahit hindi umuulan. Pero ang tunay na hari ng lamig sa Bukidnon ay ang Mount Kitanglad Range, isa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Dito bumababa sa single digit ang temperatura. Minsan nga, nagiiyakan ng mga campers dahil hindi nila inakala na ganito kalamig sa Mindanao. Makikita mo rin dito ang mga tribal communities tulad ng Talaan-Dig at Bukidnon tribes na may mayamang kultura, musika at ritual. Ang kanilang pamayanan ay nakalatag sa malamig na kapatagan at bundok, kaya preserve ang kanilang lifestyle. Alam niyo bang ang Malaybalay ang tinatawag na South Summer Capital of the Philippines hindi dahil mainit, kundi dahil malamig ito buong taon. Kung gusto mo ng malawak, malamig at mayaman sa kulturang lugar, Bukidnon Highlands is unforgettable. Top 1, Baguio City. At syempre sa number 1, walang iba kundi ang Baguio City, ang undefeated king of cold weather sa Pilipinas. Dito, ang temperatura ay nasa 8 degrees Celsius hanggang 16 degrees Celsius sa maraming buwan at bumababa pa sa 7 degrees Celsius lalo na tuwing peak ng amihan. Dahil nasa taas itong 1,400 hanggang 1,600 meters above sea level, consistent ang lamig taon-taon. Ang pinakamalamig na buwan ay December, January at February. Ang Baguio ang isa sa mga lungsod na kahit paulit-ulit mong puntahan, hindi nakakasawa. Pine trees, fog, tamang kapeng ambience, perpekto at wala ka nang hahanapin pa. Sa Mines View Park, maraming pagkakataon na biglang lalabas ang fog habang may nagpipicture. Sa Wright Park, amoy pine needles at damp earth ang humahalo sa simoy ng hangin. Botanical Garden naman, palaging presko kahit tirik ang araw. At syempre, Burnham Park. Kapag nag-boating ka dito ng umaga, mararamdaman mo ang lamig na parang nasa ibang bansa ka. Alam nyo bang ang buong Baguio ay planong itinayo ng mga Amerikano bilang summer retreat dahil hindi nila kinakaya ang init ng Manila noon? Kaya ginawa nila ang Baguio bilang summer capital at hanggang ngayon, totoo pa rin ang titulo. Kahit dumami ang turista, hindi nawala ang charm ng Baguio. Hindi nawala ang lamig, at hindi mawawala ang fog na hinahanap-hanap ng maraming Pilipino. Kaya hanggang ngayon, ang tunay na hari ng lamig ay walang iba kundi ang Baguio City. At ayun na nga mga kapinoms, ang 10 pinakamalamig na lugar sa Pilipinas. Saan dito ang pinakagusto mong puntahan? Saan dito ang napuntahan mo na? Saan mo gustong mag-jacket, mag-scarf at magkape habang inuulan ka ng hamog? Comment down below. At kung nag-enjoy ka sa ginawin trip na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang travel adventures. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, ito ang Pinoms TV.